Tecno Spark 50 5G. Ang pinakamurang Tecno ngayon na 5G na, tapos napakalupit pa. Eto guys, nabili ko lang to sa halagang 5,849. And meron siyang MediaTek Dimensity 6400 5G, 50MP main camera, 6,500 mAh of battery with 45 watts of fast charging. And even pagdating sa kanyang RAM at ROM, sakto na rin, which is yung 4GB of RAM plus 128GB of storage. Now, meron ba tong problema or napakalupit na talaga na itong phone na to? Kapag wala talaga tong problema guys, baka maubos na to kaagad. Ganon siya kasulit. Kaya naman, tingnan natin dahil nga magkaroon tayo ng full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I am JP and this is JTeen TV. Oh, by the way, hindi ka pa nakasubscribe? Sayang naman kasi in this month of May, meron tayong maraming phone giveaways and I'm thinking na ipapamigay ko na lang etong dalawang to since isa lang naman yung kailangan natin sa review. So to join, just subscribe and also comment down below. Now, balik na tayo sa review. Now, first, pagdating sa presyo guys, etong dalawang to ay yung 4128GB na variant. Makukuha mo lang to ng around 6,000 pesos dahil nga eto guys ay 5.8, eto naman ay 6.2. Pero currently mga nasa 6.5 to 6.7 na. 6.7? Yung presyo na mabibili nyo, etong dalawang to. Eto namang nasa gitna is yung kanyang 8256GB na variant. So, double pagdating sa RAM at ROM. Pero pagdating sa presyo, eto guys ay nasa 10,000 pesos na. So, mas sulit talaga yung mas murang variant niya. Dahil yung only difference lang naman is yung RAM at ROM. The rest, like yung processor, camera, display, is just the same. So, ngayon na alam nyo na yan, proceed na tayo sa next. Eto naman yung mga makukuha nyo kapag bumili kayo ng Tecno Spark 50 5G. Una, syempre is yung smartphone. Hindi naman pwedeng walang smartphone yung laman ng box. Pangalawa is yung kanyang colored na jelly case. Eto guys ay magmamatch talaga sa kung anong kulay ng Spark 50 yung bibilhin mo. Katulad na laman nito na purple din yung case. Eto namang gold ay the same lang din yung kanyang case. O, diba? Malupit. Pagkatapos naman yan, andito yung kanyang USB A to Type-C na cable. Maliit pero 45 watts charging brick. And of course, andito yung kanyang SIM ejector pin. Tapos lastly is yung kanyang freebie na Globe SIM. So wala ka na talaga kailangan pang bilhin na extra guys dahil nga even yung SIM meron ka na. Now just look at that. Eto na nga guys, si Tecno Spark 50 5G in the flesh. Napakaganda, especially in this color. This is the fantasy purple. Wait, there's more. This is the champagne gold. There's more pa rin. And this is the titanium gray. Yung black naman wala na sa akin guys. Naubusan ng budget. Sorry. But yes, focus lang muna tayo sa isa. Baka malito na yung mga mata nyo. Para sa akin guys, eto talaga yung pinaka nagsha-shine. Unique na color, tapos pwedeng pang lalaki. Like, look at that, diba? Hindi talaga siya girly yung dating. Pagdating sa kanyang build, eto ay merong plastic back, plastic frame, and glass front. Sinasabi ng Tecno guys na napakatibay nito. It can stand up to 1.5 meters of drop. Uy, ang lakas nun. Kita nyo naman, wala pa rin gas-gas or whatsoever. Wala talaga siyang damage guys. But yes, it has a drop resistance up to 1.5 meters. So perfect na perfect to para sa mga batang nagtatantrum. Ayoko na, halo na naman. Halo? But yes, hindi ko naman sinasabi na hindi talaga siya magkakaroon ng mga gas-gas or hindi siya papangit, pero hindi siya masisira. Yun yung point. Kapag palagi nyong i-drop to, syempre magkakagas-gas din to guys. Wala namang ganun. Ngayon, isa pang special dito guys is that meron na rin tong IP64 water and dust resistance. Kaya naman pagdating sa ulan, mga splashes, okay na to. Hindi na to madadamage ng mga ganun. Wag nyo lang siyang ilulubog and you will be good to go. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang mga buttons and ports. Dito guys, sa ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grill. So, nagsosupport pa rin to ng saksakan ng headphone jack sa mga gumagamit pa rin ng mga wired earphones. Nako, gumagamit pa rin kayo nun? Parang hindi naman kayo mga Gen Z kapag ganun. Ang mura na lang ng mga wireless earphones ngayon guys. Meron nga mga 300, 200 pesos. Bumili na lang kayo ng ganun. Mas maganda pa. Pero, kung wired earphone talaga yung trip mo, at least meron ka pa rin option. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang mga volume rockers. Tapos, yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left
left side nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is pwede ka na maglagay ng 2 SIM card plus 1 SD card. So hindi mo na kailangan pang pumili dahil nga meron ka ng 3 lalagyan. Hindi katulad ng hybrid SIM card tray na either 1 SIM card plus 1 SD card lang or 2 SIM card. Eto guys, 3 na. Sa top naman wala tayong makikita, and dito naman sa may likod, napaka-interesting ng kanyang pagkakadesign. Yes, maraming magsasabi na kinopya to sa Google Pixel, and it's refreshing dahil nga palagi na lang kinokopya yung iPhone. Buti na lang and nag-isip sila. What if si Google Pixel naman yung kopyahin natin? Maganda ba? And yes, maganda talaga siya. Dito sa may pinakadulo ng right side, andito yung kanyang LED flash, and dito naman sa opposite side, nakalagay yung kanyang camera. Camera lang guys dahil nga walang S to. Isa lang talaga yung andito. So napakalapad, pero yung nasa may gitna na part is yung kanyang IR blaster. Yes, with the IR blaster, you can still use this phone as a remote control pagdating sa inyong mga aircon, TV, and marami pang iba. So at least meron ka na namang dagdag feature, di ba? Kahit mawala mo pa yung remote mo, wala ka ng problema kapag etong phone na to yung gamit mo. So far guys, when it comes to the build quality, okay na okay talaga ako with the Tecno Spark 50 5G. Napaka-refreshing sa mata, like, di ba? Tapos napakaganda pa ng mga color option. Kahit anumang piliin mo dito guys, I think magugustuhan mo talaga sila. Ito yung mga tipong design na kapag malayuan, aakalain mo talaga na merong metal frame, metal back, and mapapansin mo lang kapag hinawakan mo na, which is napakagaan kasi 167 grams lang. So when it comes to one hand use, pwede na to. Also, kapag ilalagay naman natin siya sa table guys, hindi siya masyadong umaalog, di ba? It's because of its camera bump, which is maganda talaga. Ulit-ulit na lang ako dito. Pero kapag gagamitin mo naman yung case, eto guys, mawawala na yung kanyang camera bump. O, di ba? Mas safety, mas less yung chances na magagasgasan yung mga camera nyo. So with the case, wala na talaga. Wala na talagang alog. All in all, for me, pagdating dito sa kanyang build and design, 10 out of 10 talaga ako dito kay Tecno Spark 50 5G. One of the best design or build na nakita ko sa halagang 6,000 pesos. Legit. Now, let's talk about the display of this phone. Kita nyo ba yan? Purple yung wallpaper. It's because purple yung kanyang color. Eto naman, gold yung wallpaper. Dahil nga gold yung kanyang color. O, diba? Malupit. Merong sync. By the way, pagdating sa lock screen, iPhone na iPhone. Kapag na-unlock naman, iPhone na iPhone pa rin. Yung wallpaper, yung mga apps, parang ginaya talaga sa iPhone. So, eto pa lang yung kauna-unahang Android phone na nagmumukhang Google Pixel, pero pagdating sa display, iPhone. Ang lupit. Mekos talaga yung dalawang malupit na brand. Mekas na si kuya yan! Now, when it comes to the specs, sakto lang to guys. This has 6.78-inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution, 120Hz refresh rate, and up to 560 nits pagdating sa kanyang peak brightness. Yes, pagdating lang siguro sa brightness, medyo nagkulang dahil nga 560 nits lang. So when it comes to outdoor usage, medyo limited to. Hindi siya masyadong makikita, especially kapag tutok talaga yung araw. Ngayong summer guys, kapag palagi kayo nasa labas, medyo mahirapan kayo dito. Pero mag-e-enjoy talaga kayo sa napakalaking display. Like, malaki talaga siya. Even with its bezels, pagdating sa kanyang bottom, top part, and even pagdating sa side, malaki pa rin talaga ang display na itong phone na to. Also guys, one thing to note is that even though punch hole po siya, yung nakakabit dito na screen protector is meant para sa isang display na teardrop notch. Yes, teardrop notch yung style ng kanyang screen protector. So, medyo annoying. So, kung gusto nyo talagang ma-enjoy yung kanyang display, remove the screen protector and replace nyo na lang ng tempered glass na meant talaga para dito sa phone na to. Medyo pangit talaga yung kanyang screen protector. Nagmumukha tuloy siyang teardrop notch kapag madilim yung top part. But yes, when it comes to the speed and smoothness, okay na to guys. With the 120Hz refresh rate, pwede na kayong mag-scroll ng napakabilis sa inyong Facebook, TikTok, YouTube, and more. So wala nang mga delays or parang pangit sa mata dahil lahat dito sa kanyang display is mabilis na. Ngayon, pagdating naman sa kanyang resolution, medyo less na dahil nga 720p lang po siya. So when it comes to watching movies, videos, medyo soft yung mga details or lacking pagdating sa clarity yung mga mapapanood nyo dito. Pero so far guys, okay naman siya. Like, malaki, tapos mabilis, and okay na rin pagdating sa kanyang resolution. Hindi na ako masyadong maarte dito guys. As long as meron ka ng punch hole display, nasakto lang pagdating sa kanyang mga bezels, tapos mura lang, okay na ako dito. And that's pretty much it when it comes to the display of this phone. Now, let's talk about the performance of this device. So, eto guys, ay
napakalupit na talaga when it comes to this part. It's because meron na siyang MediaTek Dimensity 6405G with octa-core CPU up to 2.5 GHz and Mali GP27 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, kung i-compare naman natin to sa mga 4G na processor, halos same lang sila ng MediaTek Helio G200, mas lamang lang siya ng konti. Tapos, 5G na to, yun naman 4G pa rin. So, when it comes to connectivity, downloading, uploading speed, mas lamang talaga yung 5G phone. Kahit na anumang sabihin nyo guys, mas malakas talaga to pagdating sa internet. Now, this is also UFS 2.2 na, so okay na rin siya when it comes to opening apps and games. Just don't expect too much dahil nga medyo old na rin yung 2.2 ng UFS. Pero at least, hindi na siya eMMC. This is also rocking with Android 16 with iOS 16. Kaya naman, pagdating sa kanyang software guys, okay naman siya. Mag-expect na lang kayo na meron pa rin siya mga bloatware. Like yung mga apps na kailangan nating i-delete, mga games na hindi naman natin gusto. Andito pa rin yan sa phone kahit na hindi natin inallow. Pero kapag ka-set up nyo guys, i-download nyo talaga to. So yung solution dito, i-delete nyo na lang para maka-free up kayo ng space. Ngayon, when it comes to gaming naman guys, naglaro ako dito ng Mobile Legends, Call of Duty, and Hawk. Dito sa Mobile Legends, eto ay merong Ultra Graphics with super frame rate. Kaso lang, pagka-open sa Mobile Legends guys, when it comes to homepage, medyo naglalag pa siya ng konti. Pero kapag naglaro ka na talaga, like nasa rank mode or classic mode, okay na talaga siya. Wala nang mga lags or mga frame drops and playable na talaga yung Mobile Legends using this device. Just take note na this is not meant to be a gaming phone. Kaya naman, pagdating sa kanyang cooling system, hindi siya masyadong effective. So, medyo mag-iinit po siya. Kaya naman, maglaro na lang kayo sa harap ng electric fan and you will be good to go. Ngayon, dito naman sa Hawk, eto guys, ay merong Ultra Graphics pa rin with high FPS. And as you can see, ganun pa rin, same na same lang sa Mobile Legends. Napaka-smooth, playable, and pwede ka na maglaro ng Hawk using this phone. Dito naman sa Call of Duty, medyo interesting to guys. Medium graphics lang, pero pagdating sa kanyang frame rate, umaabot na siya ng up to max frame rate. Kaya naman napaka-smooth na rin, and I'm pretty sure na mag-enjoy na kayo using this phone sa Call of Duty. Just take note though na etong phone na to ay single firing speaker lang, kaya naman hindi talaga siya masyadong boomy or napaka-enjoyable dito sa Call of Duty. Pero yung gaming mismo guys, okay na ako using this phone. Now, tinest ko naman to sa Antutu benchmark. Kaso lang, merong problema dito guys. Lahat ng Tecno Spark 55G ay hindi nagpapakita ng score or result dito sa Antutu benchmark. Like, tinest ko talaga silang tatlo and hindi talaga ako nag-succeed dito guys. So, nag-research na lang ako kung ano yung estimated na Antutu benchmark score ng processor na to, and it's around 550,000 to 600,000 na points pagdating sa Antutu benchmark. So, yun yung estimated. Pero yes, sayang lang dahil nga hindi talaga ako nakakuha ng score. Like, ngayon lang to. First time tong nangyari. But yes, overall, if you're looking for a budget phone na meron ng 5G capability, okay na rin pang casual game. Tapos kung hindi ka naman gamer, okay na rin to guys. Even with its 4GB of RAM plus 128GB of storage, nakasurvive naman ako. Hindi naman talaga siya napaka-slow when it comes to multitasking, pero medyo limited ka talaga dahil nga 4GB lang yung kanyang RAM. Ngayon, kung gusto mo talaga ng 8GB of RAM, medyo malayo kasi yung difference guys. 10,000 pesos na yung 8GB of RAM na variant niya. So, mas sulit pa rin talaga yung 4GB of RAM compared sa 8GB. And for the price of 10,000 plus, meron ng mas malupit na cellphone yung pwede nyong bilhin. So, I would say na marerecommend ko pa rin yung 4128GB even ngayong 2026. Especially kung yung hanap mo talaga ay mura lang tapos sulit for its price. Now, let's talk about the battery. Eto guys, parang katulad ng akin. Palaki ng palaki. Eto kasi ay meron ng 6,500 mAh of battery with 45 watts of fast charging. It's one of the best pagdating sa presyo niya dahil nga minsan lang mangyari to. Like yung dalawa talaga, tapos mura, mabilis ma-charge, tapos malaking battery. Minsan lang mangyari yun. Eto kasi guys, na-charge ko to from 0 to 100% in just 1 hour and 10 minutes. Yes, sobrang bilis. And pagdating naman sa kanyang pagiging makunat, umaabot to ng up to 2 days normal usage. Pero kapag gamer ka talaga, it's around 6 to 8 hours of continuous gaming. Diba? Napakatagal malobat. Isa pa sa mga super cool feature ng battery niya is pwede mo itong gamitin as a power bank dahil nga meron siyang reverse wired charging. Now, hindi indicated kung ano yung speed nito. But if I have to guess, it's around 7 to 10 watts lang. So, hindi talaga siya ganun kabilis. Pero, okay na rin for emergency. Kapag meron ka talagang main phone, tapos nalobat yon, gawin mo na to parang power bank. Dito mo na i-charge. Tapos, hindi pa tayo tapos. Eto rin guys, ay
ay meron ng bypass charging. Sobrang lupit. 6,000 pesos meron ng bypass charging. Shout out po ko, Xiaomi. Bakit wala pa rin? I don't know. But yes, all of that sa presyong 6,000 to 7,000. Tapos sa disenyong napakalupit, Tecno Spark 50, I love you. Now, let's talk about the camera of this device. So, kung hindi nyo alam guys, si Google Pixel, yung ginaya nitong phone na to is napakalupit when it comes to camera. Pero, yung gumaya, Tecno, malupit ba? Pagdating dito sa kanyang specs, eto ay meron ng 50MP main camera and 8MP selfie camera. Etong dalawang camera niya is wide, kaya naman pagdating dito sa aking manakuha ang result dito sa kanyang main camera guys, sobrang lupit, sobrang sharp, natural, accurate na rin for me yung kanyang color. It's not 100% perfect, pero it's one of the best camera that I've used in this price point. Minsan lang mangyari to guys, na kung ano talaga yung nasa mukha ko, kung ilan talaga yung pimples or yung mga imperfection, makukuha ng isang Android device sa ganitong presyuhan. And this right here, nakuha niya talaga. Kaya naman, bilib na bilib ako dito guys. Malupit na talaga yung kanyang photo capability pagdating dito sa kanyang presyo. Ngayon, meron ka pang maraming mga features dito sa kanyang camera app. Katulad na lamang ng portrait mode, super night mode, and pagdating naman sa more, meron ka pang dual video, vlog mode, slow motion, pro mode, and more. Malupit talaga yung kanyang camera dito. Tapos, pagdating naman sa kanyang selfie camera, hindi naman siya nagpatalo guys, dahil nga sobrang natural pa rin. Gustong gusto ko yung color reproduction niya. Medyo sharp na rin siya, even though 8MP lang siya. So, yung meaning lang nun is parang mas maganda pa to sa 13MP, 16MP, or even 32MP ng iba't ibang mga smartphones at this price point. So, selfie camera wise guys, pwede na kayong mag-enjoy dito. Hindi na need na gamitin nyo yung kanyang back camera for selfies like this. Pero kung gusto nyo talaga yung mas sharp, mas accurate, mas maganda, gamitin nyo yung kanyang back camera guys. Yung parang ganito, okay na okay talaga siya. Legit. Now, let's talk about the video quality of this phone. Eto guys, makakakuha na ng up to 2K at 30fps dito sa kanyang main camera. And you also have an option of 1080p at 60fps. Sa kanyang selfie naman, umaabot lang po siya ng 2K at 30fps, pero wala na siyang 1080p at 60fps. At ngayon, try naman natin. So this is the 1080p at 60fps kay Tecno Spark 55G dito sa kanyang back camera. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. Yo, what's up guys? So, eto naman yung kanyang selfie camera na 8MP lang daw. 'Di ba? Maganda na rin. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. So, nakita ko na yung kanyang result dito, guys. And guess what? Malupit talaga siya. It's just one of the best camera na pwede nyong mabili sa 6,000 to 7,000, even 8,000 pesos. Hindi ko ina-expect to. Pagdating sa kanyang main camera, sharp na. Maganda na yung color niya. Tapos, even sa kanyang audio, guys, is okay na rin siya. So, kung gusto nyo palang mag-vlog, pwede na to. Recommended ko na to para sa inyo. Legit. Gamitin nyo na lang yung kanyang back camera for better sharpness, better audio, and things like that. Yung kanyang selfie camera naman guys, sakto lang siya, decent na siya for its price. Pero I think marami pa tong pwedeng i-improve. Pero yung kanyang back camera, okay na okay talaga ako. Overall, when it comes to its camera guys, recommended ko na etong si Tecno Spark 55G. Pinanindigan niya talaga yung pagkopya nila sa Google Pixel na back design, and gumanda rin yung result nila pagdating sa kanyang camera. Amazing! Overall, recommended ko ba etong si Tecno Spark 55G? Well, yes na yes. Meron ka ng 5G phone, magandang camera, okay na performance, decent na rin when it comes to the display. Tapos yung design, amazing talaga yung design niya. Marami ka pang color option. Kaya naman guys, kung gusto nyo makamura dito sa phone na to, gayahin nyo na lang ako. Tapos, dyan kayo bumili sa link na ilalagay ko sa description box. Dahil nga, with that link, meron ka pang additional na voucher ng up to 2,000. So kapag 8,000 yun nakalagay na presyo niya, pwede siyang maging 6,000. Pero kapag 7,000 na lang yung presyo niya, baka maging 5,000 pa. Tapos, kung wala pa naman sa budget nyo na bumili ng bagong phone, mag-subscribe na lang kayo. Dahil nga, again, ipapamigay natin yung dalawa dito sa tatlong phone na to. Dalawa lang dahil nga gusto ko pang magkaroon ng long-term review para naman alam ko kung sino yung gustong mag-join sa giveaway. Napakadali lang naman nun guys, 'di ba? So that's pretty much it. Kung meron kayong mga tanong about this phone, just comment down below. That's it. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.